Hello mga lalabs, mga vayots, good morning once again. Pag-usapan natin, sikat talaga si Iloilo Grace, no? Bakit? Tinamaan ang mga nasa administrasyong ngiwe at bangag ngayon. Akalain mo, nauna pa nilang kinasuhan si Iloilo Grace at saka si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga. Kasi tinatamaan sila sa mga patama ni Iloilo Grace at ni Congressman Kiko Barsaga. Yung kay Kiko Barsaga naman ay mismong partido nila na INUP. Yung isa doon sa nag-ano sa kanya ng magkano ba yun? 48 counts siguro yun ng cyber libel. Yung si Enrique Rason. Yun, isa ngayon sa mga pinakamayaman na oligarko dahil kay Bongbong Marcos. Dati, hindi man siya masyadong billionaire pero umaabot ang kanyang asset ng around 5 billion US dollars is ngayon around 17 or 18 na ang bigla, no? Nung pag-upo ni Bongbong Marcos, biglang yaman ni Enrique Rason. So, yun yung rason din kung bakit kinasuhan si Kiko Barsaga. So, dito tayo kay Iloilo Grace kasi halos magkasunod lang to sila eh. So, 20 hours ago, ayon sa ang balita ngayon, Iloilo Grace, isa sa pinaiimbestiga ng PCO sa DOJ sa umanong fake news versus Marcos Jr. Yung sa na hospital nitong mga nakaraan, matatandaan natin na nawala si Bongbong Marcos ng mahigit 1 linggo mula ng mahal na araw. So wala siya, di ba? Wala siyang press release, wala siyang live media coverage, etc. hanggang sa nagkaroon ng doon ano ba 'yun? Yung araw ng kagitingan ba 'yun? Yun, wala din siya doon. Pero pinapalabas sa mga mainstream media na doon siya, inuurat-urat. Balak pang gaguhin yung mga maraming Pilipino, nasa digital age na tayo ngayon. So, may mga AI pa. Manluloko sila. So, ngayon, isa si Iloilo Grace sa nagsabi nito na nung pumunta si Bongbong Marcos sa Amerika, nung nagsalita doon sa United Nations conference ba yun? Naghasik siya doon ng kanyang sipon. So after noon, pumunta daw si Bongbong Marcos sa John Hopkins Hospital para magpagamot. So ngayon, kamakailan may nagtrending, di ba? Na may nag-message, nag-send sa kanila na mga tauhan din ng Marcos Jr. administration, yung kanilang mga tawag dito, paid trolls, mga vloggers nila na may mga tao na mag-message kay, halimbawa kay Iloilo Grace, sasabihin na si Bongbong Marcos nasa hospital, ganito, gano'n, naghihingalo, namatay na, yung mga ganyan. Tapos sila, pinapakalat na yun ng ibang mga DDS vloggers. Pakana po yon ng Marcos administrations dahil ito sila, mga sikat na mga vloggers ngayon ng Duterte supporters, balak pilayan ng Marcos administration para hindi na makapagsalita. So ngayon, si Iloilo Grace ay pinaiimbestigahan ng PCO sa DOJ. Potangin na ninyo dyan sa PCO, lalo na ikaw Claire Castro at yung si Gomez na yan na upaw. Mga hinayopak kayo. Ang paimbestigahan ninyo, mga sarili ninyo, bakit billions din ang inyong budget? Saan ninyo ginamit yon? Kung totoo naman talaga na si Bongbong Marcos ay walang sakit, bakit ayaw maglabas ng health ng bulletin ang Malacanang? At ang balita pa ngayon ay mismong Malacanang, mismong si Bongbong Marcos. Korte Suprema na ang nag-utos na magpa-drug test siya, ayaw niya. So ayon dito, sa Facebook account ng kilalang social media personality na si Iloilo Grace, the Queen of Revelations, sa mga pinaiimbestigahan ngayon matapos irekomenda ng Presidential Communications Office
or PCO sa Department of Justice ang pagsasagawa ng investigasyon kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon laban kay Ferdinand Marcos Jr. Potangin na ninyo sa PCO. Bakit hindi ninyo pinapakita si Bongbong Marcos? Hinahanap siya sa gitna ng kaguluhan, ng kahirapan or krisis sa langis nung maabot na ng halos 170 per liters. Nawala si Bongbong Marcos since mahal na araw. Hinahanap siya. At biglang may lumabas sa SOCMED na siya ay nasa hospital at patay na di umano. Or naghihingalo, depende sa kung ano yung... Tapos ang lakas ng loob ninyo magkaso sa mga tao na nagsasabing mayroong nagpapadala sa kanila ng mga mensahe. Malay ba nila kung totoo yun or hindi? Wala naman sila dun. At kung totoong hindi fake news na si Bongbong Marcos ay talagang buhay at hindi na doktor, bakit hindi siya nagpakita? Mahigit 1 linggo, hinahanap siya. Bakit puro picture lang? May picture pa pinapakita doon sa Marcos Jr. Facebook page na nagdi-date sila. Tapos sinabi din the same day or after nung nagsabi before, yan, nagsabi Claire Castro na nasa Japan si Marcos, nasa Amerika si Marcos. Nasaan si Marcos? Nasaan ang diputang gagong presidenteng Marcos Jr. na to? Bakit ang mga social media influencers ang inyong kakasuhan? Pero yung mga magnanakaw na Marcos, yung mga magnanakaw na Martin Romualdez, yung mga nasa Kongreso, nasa Senado na tumanggap ng mga malita, hindi ninyo pa iimbestigahan. And besides, hindi kayo naglabas ng health bulletin ng presidente. Ayaw din ninyo ipa-drug test ang putang inang adik na presidente na to according sa kanyang kapatid na si Amy. Bakit hindi din ninyo pabulaanan si Amy na fake news siya? Kahit pa sabihin ni Chucky Claire na fake news si Amy, hindi totoo. May sakit si Bongbong Marcos. Hindi po. Normal sa isang tao na 2 years ago yata yun, di ba? Araw din iyon ng kagitingan. May lumabas din ditong white residue sa white powdery pala substance dito sa ilong ni Marcos. O kamakailan din yun, last year din yata yun. Nagnganga ng dugo si Bongbong Marcos. Ito lang na taon na to. Pumunta siya ng Amerika. Nagsalita doon sa harapan ng United Nations. Sa buong mundo siya nagsalita. Anong ginawa niya? Lumabas ang tumulo si Pon dito at ginanon pa niya. Oh. May problema si Bongbong Marcos talaga sa kanyang kalusugan. At sinabi din naman niya na mayroon siyang diverticulosis, di ba? Bakit ninyo itinatago? Nung nawala ang presidente, pinagtataguan ni Bongbong Marcos. Kunwari yung kanyang mga tauhan, mga vloggers niya nagpakalat na patay na si Marcos, ganito, ganon. Para pagtataguan ni Bongbong Marcos, yung presyo ng gasolina ngayon, hindi niya kayang ibaba ang presyo dahil ang matatamaan doon at makakalaban niya ang kanyang mga kaibigang mga oligarki na may-ari ng mga fuel companies. Hawak si Bongbong Marcos sa liig ng mga oligarko sa Pilipinas, kagaya na ni Enrique Razon. Hindi nila yun mapigilan. Ni Ramon Ang, hawak si Bongbong Marcos doon. Kaya yan siya nagtatago na lang. Wala sa live. Yung mga pasayaw-sayaw ni Bongbong Marcos doon, hindi yun on live. O ngayon, may pabuhat-buhat na naman siya ng sako. Sana binagsak na lang ni Bongbong Marcos yung sako na binuhat niya sa kanyang ulo dahil di po tangina siya. Chiloy Bogris pa ang inyong anuhin. Kayang, hanggang vlogger lang ba talaga ang kaya ng Marcos administrasyon kasuhan? Pero yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan ng 1.3 trillion pesos, walang ginawa. Tahimik ang lahat dahil nakatanggap yung mga government agency sa Pilipinas
ng mali-malitang pera para izipir ang kanilang bunganga sa pagnanakaw.